wala na ngang saysay yung mga dokumentong yan. Kasi nga, kahit anong gawin mo dyan sa dokumentong yan, the fact remains that they have admitted that they're finding that there is an irregularity in the disbursement is not final. So what is there to sue the Vice President for? Hindi pa nga final ang findings nila. So kahit na ano pang gawin mo yan sa mga acknowledgement receipt, wala ring saysay yan. Sabihin mo, hindi compliant. O ano kung hindi compliant? Hindi pa nga final lang sinasabi yung irregular eh. So bakit kayo nagdidemanda? Ayan ang ginawa mo, Attorney Sal, nung kahapon. Di na tuloy impeachment dahil mo. Oh, Grabe yung O di natulog ako the whole day kasi tatlong araw ako sa Cebu. Napuyat kami, gabi-gabi kami, alas 3 na madaling araw umuwi sa daming events. Ari, mandatory rest ang nangyari. Hindi lang ikaw, pati yung mga senator judges, yung mga abogado natin sa defense and prosecution. Nagpahinga muna para sa day 14. Oy, doon pala sa mga kabayan natin na gustong maki-join sa ating discussion, you can call us or text us sa 091-7657-1026 and 0935-643-7538. Live na live po tayo napapanood sa ating mga social media accounts sa Facebook at YouTube and of course, sa TikTok ni Attorney Sal Panalo. Nakuha natin yung discussion, Attorney Sal, kasi may inilabas ang Octa Research, Attorney Sal, sa 55% ng ating mga kababayan ang naniniwalang masyado pa daw maaga para magpasya sa maging hatol kay Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy ng impeachment trial sa survey na isinagawa noong July 4 hanggang 11. Sinasabi ng mga respondent na nais mo nila makita at masuri ang mga ebidensyang ilalahad bago magdesisyon ng mga senator judge. Samantala 21% sa mga respondent ang pabor sa pag-acquit o pagpapawalang sala kay Duterte habang 17% ang nais siyang makonvict ay 7% naman ang hindi pa makapagpasya. Ayon sa Octa, ipinapakita nito na mas pinipili ng malaking bahagi ng publiko na hayaan munang umandar yung due process at ibatay ang magiging hatol sa ebidensya sa halip na magkaroon agad ng desisyon bago matapos ang paglilitis. So nandito yung labanan sa impeachment trial po, Attorney Sal, kung makukumbinsin nila yung ating mga kababayan. Are they convincing or na i-convict si Vice President Sara Duterte, or is majority of the Filipinos convinced that there is no basis at all to convict the Vice President? What's your take on this, Attorney Sal? Wala, sa totoo lang, hindi na kailangan maghintay sapagkat wala naman talagang naipapakitang ebidensya whether sa Article 4 o sa Article 1. Wala eh. Kaya kailangan i-dismiss na nila. We're wasting our time for a complaint that has no legal and constitutional basis. At nakikita naman yan. Mabuti nga, nakapagpahinga na isang araw ang mga tao sa inis. Hindi na muna sila nanood. Sabi nga nila, ay salamat. Wala nang grandstanding muna kahit isang araw. Magpahinga naman kami. Kasi naman yung mga abogado sa prosecution, palibasa walang ebidensya, kaya puro ang ginagawa nila, pasaring, innuendo, kampanya ng pinalalapas kunyari, mga komentaryo, kasi wala nga silang ebidensya eh. So that is the best they can do. Manira. Attorney Sal, dito balik tayo sa still on the impeachment trial issue. Ang prosecution, mayroon silang concern na ni-raise, Attorney Sal, sa kanilang recent press con. Sinabi kasi nila na yesterday, sinabi nila na yung hakbang na ginagawa ng defense, yung abogado ni Vice President Sara Duterte na i-examine yung mga ebidensya, para sa kanila, pinapabagal daw yung proceeding. At the same time, nagbigay din sila ng babala na mismo ang Vice President Sara Duterte, yung mga statements na binibigay niya ay kinoconsider na public attack sa prosecution as an impeachment process. And sinasabi na prejudice the case and potentially pwede daw maging sub judice yun. This is according to private prosecutor Benjamin Tolosa Jr. na yung mga pahayag ng Vice President ay sub judice sa case at pinapabagal yung proseso ng impeachment trial kasi nga
gusto kasi ng depensa na nagdesisyon sila na magkaroon ng schedule para i-cross-check yung libo-libo acknowledgement receipt. Pero sa August 14 pa daw. Despite dun sa mas maagang pahayag o direktiba ng Senate Impeachment Court, dapat ginawa na lang daw last week. What's your take on this po? Unang-una, kaya nagiging mabagal ang proceedings dahil dyan sa dalawa. Yung isa, yung presiding officer, hindi marunong. Sa halip na patigilin niya yung pangangampanya ng prosecution, pinapayagan niya. Pangalawa, ang pangalawa namang dahilan ng pagbabagal ay yung mga prosecution. Bakit? Titingnan mo estilo ng kanilang direct examination. Yung isang oras lang na direct, ginagawa nila 3 hanggang 4 na oras dahil sa kahaba-haba ng estilo nila. Pag tinanong mo ang testigo at sumagot, inuulit nila sagot bago sila magtanong. Ay talagang haba nga. Oh. Kaya, at saka isa pa, sa halip na nung pre-trial, nagkaroon na sila nag-offer na sila na mag-stipulate na lang tayo dito sa acknowledgement receipt o kung ano na pang mga dokumento, hindi nila ginawa. Ngayon lang nila ginagawa, o kaya talagang babagal yan. Sila ang dahilan. Pero para karapatan ng defense attorney Sal na to go over one by one kahit libo-libo pa yung mga acknowledgement receipts na yun na sinasabi ng na i-represent ng prosecution kasi yun ang i-confirm, i-validate ng state auditor as gagamiting evidence against the vice president. Of course, that is the inherent right of the defense to examine all the documents to be presented. Pero, gaya na sinabi na natin, tayo mag-usap ng uli. Dahil po inamin na ng auditors, yung mga testigo sa COA, na preliminary lamang yung kanilang finding na may irregularidad at hindi pa pinal. Lahat na bagay na itatanong nila tungkol dyan sa Article 1 ay wala nang saysay. Kasi wala nang ang basis for Article 1. Kasi sinabi mo na ng preliminary, hindi final, yung inyong finding na wala na may irregularidad. Kung hindi pa final, so ba't ka magdidemanda? Dadaan pa yun sa commissioner on audit. Pag hindi mo nagustuhan yung finding niya, tatakbo ka pa sa hukuman. So anong basis mo na magdidemanda ka na hindi naman pala final yung irregularidad? Mm-hmm. And Attorney Sal, kasi nag-explain naman ang defense. In a radio interview, sinabi ng defense deputy spokesperson Justin Golar na yung availability din kasi ng kanilang mga abogado. Kasi nga, libo-libo nga ng mga acknowledgement receipt ang kanilang i-verify, i-double check, cross-examine. And because of that size, the earliest available time, yung team nila at yung, of course, yung existing schedule nila ay by August 14 pa daw. Na kina-question nga ng prosecution na bakit hindi na lang daw sila mag-assign ng iba pang abogados, undertake checking, instead na hintayin yung entire team. Para sa prosecution, hindi na kailangan dalhin yung buong team para mag-compare doon ng documents. Ang impression kasi ng prosecution na parang hindi daw na-prioritize yung impeachment case ng Vice President by August 14 pa daw nila i-check yung mga acknowledgement receipt or i-cross-examine yung mga acknowledgement receipts. Sa akin nga, ulitin natin wala nang saysay yung mga dokumentong yan. Kasi nga, kahit anong gawin mo dyan sa dokumentong yan, the fact remains that they have admitted that they're finding that there is an irregularity in the disbursement is not final. So what is there to sue the Vice President for? Hindi pa nga final ang findings nila. So kahit na ano pang gawin mo yan sa mga acknowledgement receipt, wala ring saysayan. Sabihin mo, hindi compliant. O kung hindi compliant, hindi pa nga final lang sinasabi yung irregular So bakit kayo nagdidemanda?
alam mo, kahit saan mo tingnan, kahit ay pagpalagay na natin, gaya na sinabi ko sa artikulo ko kahapon sa The Manila Times, even assuming na final na may irregularidad at titingnan mo na ngayon yung mga ebidensya nila, their evidence shows na walang kasalanan si Inday Sara. Bakit kanyo? Sabi nila, may presumption of irregularity if there is a failure of liquidation and you don't file liquidation when there is a demand. So may presumption of irregularity. As if pinangangalandakan nila yung presumption of irregularity, prima facie lang yon. In other words, it's not a conclusive presumption. You have to prove that. Pangalawa, the auditors have already testified na walang binipisyo o walang ginamit na pera si BP Sara doon sa pondo. Di ba, inamit, meron ba kayong finding na nakinabang si Vice Presidente Inday Sara o ginamit ang pondong yan para sa kanyang kapakanan? Hindi ba sagot ng testigo? Wala po. Doon lang di sira na sila. Pangalawa, sinasabi rin nila, kaya nila dinimanda si Vice Presidente Sara ay sapagkat sang-ayon sa kanila, sa ilalim ng joint circular, yung accountable officer ay si Vice Presidente Sara kasi siya raw ang head of agency. Mali na naman. Sapagkat sa ilalim ng circular na pinupunto nila, ay dalawang tao ang pwede mong idemanda. Either or, hindi yung sila sabay. Hindi pa pwedeng mamimili ka. Kung hindi, ang sinasabi doon, the special disbursing officer or the head of agency ang siyang ididemanda mo pag walang liquidation. Sabi nila, non-compliant daw yung liquidation. Kung alam mo, pag sinabi mong non-compliant, merong liquidation. Hindi ka lang nagko-comply sa requirement. Madaling sabi, questionable pa. Kasi sa kanilang pananaw, yung mga ibinigay ng mga dokumento to liquidate the funds, hindi sapat. Para sa kanila yon. Sa depensa naman sila, hindi, sapat na yon. So madaling sabi, pinag-uusapan pa. So hindi mo masasabing walang liquidation. Merong liquidation, pero sa tingin ng mga auditors, hindi sapat. Okay, so ilagay natin doon ngayon. Ang tanong ngayon, sa ilalim, kung hindi ka nakapag-liquidate, assuming na hindi nga sapat, ang nakalagay sa joint circular, ang dapat mong managot ay yung special disbursing officer or the head of agency. Nung tinanong sila, sinasabi nila ang head of agency, teka muna, yung special disbursing officer ang siyang tumanggap ng pera. Siya rin ang nag-handle ng disbursement. Bakit si Vice Presidente Sara ang ididemanda nyo? Ang paliwanag nila, kasi siya ho'y pumirma sa plano. Yun ang plano. Plano, yun ang programa kung paano gagamitin. Pero ang nag-implement nun ay yung disbursing officer. Siya rin ang tumanggap ng pera. Siya ang may hawak ng pera. Siya ang nagpatupad. Bakit yung Vice Presidente ang ididemanda mo? Hindi po ba? Napakaliwanag na kahit na ipagpalagay mo na pinal, na hindi naman pinal ang kanilang finding na irregularidad, wala pa rin po silang ebidensya at hindi dapat na si Vice Presidente Sara ang idemanda nila. Kung hindi, yung umawak ng pera, yung nagpatupad ng programa na ginastos yung pera ng bayan. And another point, Attorney Sal, still sa pahayag ng prosecution na sinabi nila na yung mga pahayag ng Vice President Duterte, like yung bending the law, a very
clear in the impeachment proceeding, sabi ni Pelosa, pwede daw yun mag-fall sa sub judice rule, may be considered contemptuous. Do you consider that contemptuous attorney sa Hindi. sa sub judice rule? Why Kasama not yan, po? kasama yan sa ilalim ng freedom of expression. Bilang isang akusado, may karapatan siya na ipunto yung nakikita niyang kamalian sa prosedimento. Kung nakikita niyang irregular, illegal, mali, contemptuous, pwede niyang sabihin yan. At hindi yun magiging daan para i-cite siya in contempt of court because nagpahayag siya ng mga remarks na maaaring sinasabing subjudice. Hindi po subjudice yun. O kung gusto nila, disubukan nila, mag-file sila na magkaalaman. And he also said na concerned siya, very concerning sa kanila yung mga rhetorics na yun ng Vice President. Even though sinabi ni Vice President Sara Duterte na unsupported yung evidence nila, accused the prosecution of fabricating evidence, and that the proceeding should not be based on manufactured narratives, according to the Vice President na ikinagagalit ng prosecution. Ang problema dyan sa prosecution, pag ang depensa nagsasalita, lalong-lalo na pag si Presidente, para sa kanila, contemptuous. Pero pag sila ang naggagawa ng mga kalokohan, okay lang sa kanila. Mga innuendo nila, kesyo mga scam, kung ano-ano mga palabas nila. Palibasa nga, hindi nila maprubahan ang kaso nila sa pamamagitan ng kanilang mga testigo. Kaya, kung ano-ano na lang komentaryo ginagawa nila para makapasok sa record. Ito namang presiding officer, payag naman ng payag. Tapos sabi niya, strike out. Strike out, narinig na ng lahat eh. Talaga namang, pasaway talaga yung kaibigan mo. Gagawin ko na siyang palaman ng sandwich ko eh. Sinong kaibigan ko? O sino pa? Ano bang pinalalaman sa sandwich? Di ba cheese? Hindi ako mahilig sa cheese, Attorney Sam. Ito pa, Attorney Sam. Another issue naman, isiniwalat ni House Majority Leader Sandro Marcos na may isang nakaupong opisyal na umano'y konektado sa kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-alok ng suporta kay Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 kapalit ng kontrol sa mahalagang posisyon ng gobyerno. Ayon kay Sandro, sa halip na matapos o sa halip na si Duterte ang makausap nila, hinarap sila sa tatlong tao matapos nilang maghintay ng halos 2 oras sa Malacanang. Kabilang sa mga kondisyon o mga pagpili kung sino yung magiging Executive Secretary, Speaker of the House, Senate President, iba pang kanila. Hindi pinangalanan ni Congressman Sandro Marcos yung mga taong nakaharap nila nung sinabi niya, isa sa mga ito ay kasalukuyan naka-opting opisyal. Inuugnay niya ang naturang insidente sa naging pagbagsak ng Unity Alliance ni Marcos at Vice President Sara Duterte na anya ay bunga ng power struggle at tunggalian ng iba't ibang partido na kapalipid sa dalawang ito. Being part of the previous administration, can we confirm na nagkaroon ba ng ganitong pag-uusap between the Marcos team and the Duterte team? Unang-una, ano naman kung nagkaroon ng pag-uusap, ordinaryo naman sa politika yun eh. Na nagkakaroon ng mga deals para suportahan mo isang kandidato. At kahit na nagkaroon ng deals, hindi na susunod yan. Dahil kung ikaw na ang presidente, maaari bang sumunod ka sa mga deal nung hindi ka pa kandidato, nung hindi ka pa presidente? Hindi susundin yan. Pangatlo, Hana, hindi kailangan makipag-deal. Bakit kanyo? Sapagkat talagang lalabas si Presidente Marcos Jr. Kasi nandun si Inday Sara. The mere presence of Inday Sara will make him win as he did win the election. Hindi na kailangan. May Duterte na ron eh. Ano pa mga deal-dealan siguro.
Sinabi naman, sumagot naman, nag-react din ang palasyo. Sabi ng palasyo na hindi daw nagsisinungaling si House Speaker Leader Sandro Marcos sa kusan ng pahayag na may mga opisyal na umani nag-alok ng suporta sa Presidential VP Ferdinand Marcos Jr. Noong 2022, papalit ng impluensya sa mahalagang posisyon sa gobyerno ayon kay Palace Press Officer Per Caso, sinabi mismo ni Pangulong Marcos na pinalaki niya na maayos sa kanyang mga anak and will not lie si Sandro. Hindi naman pinangalan ni Sandro ang tatlong taong umanay nakipag-usap sa kanya at humiling na sila ang pumiling ng Executive Secretary, Speaker of the House, and President Ibo Pangkalihim. Ayon kay Sandro, nakita niya noon ang posibilidad ng pagbagsak ng dinitinda sa power struggle ng iba't ibang grupong nakapaligid sa Marcos at Duterte camps. Pero naman sa kanya, posibleng na yun yung mga grupong ito na kontrolin ng Pangulo na natili sa kapangyarihan, ngunit wala pang inilalabas na pangalan o kompletong ebidensya para suporta ng Marcos ulit. Consider this narrative of Sandro Marcos another attempt para very divert yung issue since sinasabi ng other critics of this impeachment trial hindi mo ganun pag sinasabi yung mga taong na maubili silang impeachment trial. Ang tanong nga, Hana, ano naman? Kung nagsasabi siya ng totoo, ano naman say nun? Wala namang halaga yun eh. Whether totoo o hindi, it doesn't matter. Nakaraan na yun. Pangalawa, kahit totoo yun, talagang nangyayari yun. Pangatlo, nangyayari ang deals, pero hindi natutupad yun. Kasi, pag presidente ka na, gagawin mo yung gusto mo. Hindi yung napag-usapan yun nung ikaw'y kandidato. Kayo talaga, oh. That's common sense. Clara. Attorney Sal, nasa kulungan ngayon si Senator Marcoleta, at large naman si Senator Bato de la Rosa, and now they're targeting the Cayetanos. Ano sa tingin mo ang magiging pulot-tulo nito, Attorney Sal? Ano yung magiging endgame ng akusasyon na ito ni Senator Panfilo Lacson? Kung totoo na may anomalya, ba't di siya na-file ng kaso? Ba't niya sinisiraan sa pamamagitan ng mga payag dyan sa loob ng Senado? Ang katotohanan dyan, isa yan sa, hindi lang isa, siya ang nanguna na sinusulong yung tsorya na pag itong mga senador ay nakakulong, hindi dapat na magkaroon ng karapatang bumoto. Kaya gusto niya na pag nakakulong yung mga yan, ibababa mo yung bilang ng 24 senador para bumaba din yung bilang ng bobotong senador. Hindi na magiging 16. Yan ang tsorya nila. Kaya, ayan, kita mo si Loren Legarda, umalis na. Itong si Cayetano naman, tinatarget na rin nila. Pero kahit ano ang gawin nila, maliwanag ang saligang batas. Yung 24 senador, hanggat hindi nagre-resign, hindi namamatay, at hindi tinatanggal or whatever legal cause, 24 senador pa rin ang nananatili dyan kahit sila'y nakakulong o nasa labas ng bansa o may sakit. Would you like to leave your last message, Attorney Sal, para dun sa ating mga kababayan? Well, wala naman tayong ibang mensahe kundi mag-peace na muna tayo sa nangyayari sa atin dahil sa ngayon, wala tayong magagawa. Pero matatapos din ho lahat lang yan. Tapos lang. Matatapos at matatapos din.